me again, Bertang, DIY TV, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, hindi tayo mag-DIY ng mga motor natin, kundi dito sa Pajero natin tayo may gagawin. Kay Pajibar naman. So ayan, shoutout muna natin lahat ng mga Pajero community dyan, mga nationwide. Siyempre, shoutout natin Bro Marcos Carwa sa La Union. At siyempre, bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin Analos Vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya. So ayan mga ka-DIY, hindi na tayo masyadong magtagal. Meron tayo unbox ito ng parcel. Yan, nag-order tayo. Ito yung ikakabit natin mga ka-DIY kasi sa katagalan, this Pajero 4M40 4x4 from Japan pa ito mga ka-DIY. So kailangan na natin palitan ng thermostat housing. So ayan mga ka-DIY. Yan, ito yung code niya, water inlet, yan, thermostat housing, sa kung saan dyan nilalagay yung thermostat. So unbox natin. Pa-open yung hood. So ganyan po yung itsura. Yung aluminum po yan mga ka-DIY. Matagal na rin po yan kasi ano po sa kalawang yan, hindi masyadong kinakalawang. Nga lang dapat naglalagay ka, coolant ang ilagay mo para hindi siya mag-build up ng corrosion. Okay? So dito yan mga ka-DIY. Ito. Papalitan natin. Yan, dito siya. Yan, ikakabit natin pag ganyan. Okay? So pang 4M40 ito, kasi merong Pajero na 45 gig, 4M40, 4M41. So ito ay 4M40. Kaya naman mag-unbox din tayo nito. Yan. Dito na yung pinaglagyan nila. Ito yung code. Yan, made in Japan. Okay? Shoutout natin syempre yung nagpadala na tropa natin, si Brother Giovanni Del Rosario sa Quezon City. So ito na boss. Kala ko nga ano parang ano ba to? Kape, 3-in-1 pang pinaglagyan So ayan, pwede pang magamit to. So yan, open natin mga ka-DIY. Yan, Tama brand from Japan. Mas maganda na ito yung gamitin ninyo. Kaya siya na medyo maingay dito, nasa kalsada tayo. Tama brand is also a Japan made yan mga ka-DIY. Saan ba yung nakalagay? Yan diba? Tokyo, Japan. Diba? So nakalagay naman dyan yung code nya. Ito yung code. 76.5 degrees Celsius. Mag-o-open na yan. Yan ang trabaho niyan. So yan, open na natin. Ito po yung tinutukoy ko mga ka-DIY. Yan. So yan, nakalagay naman, naka-indicate dyan 70 ano ba nakalagay, Boss J? 76.5 degrees Celsius, yun. NTCL. So Tama brand from Japan. Ingatan nyo lang pong bumili ng ganito kasi may mga copy ng ganito ha. Dapat tama talaga kasi para lagi kang tama. Okay, so tara na, lagay na natin to. So para malagay natin yan, kailangan na baklasin natin muna tong air hose dito, air cleaner hose, tapos tanggalin na rin natin to. Dalawang bolt lang yan, size 12, tapos ito tanggalin din natin, size 17 yata, 16, tapos ito kasi nag-corrode na to mga ka-DIY. Napaka vital or crucial po kasi na kailangan natin magpalit talaga nito kasi pagka ito nag-lock to, may certain degree katulad ng ganito 76.6. Pag na-reach na yun, yung temperature na gano'n, mag-o-open to, tapos yung coolant dito, yung radiator coolant, papasok doon sa loob ng makina para mapalitan niya yung mainit na coolant doon. Yun naman ang ilalabas niya dito. Okay, so yun ang trabaho niya, open close po ito. Ngayon pag na-reach naman niya yung tamang certain temperature para mag-close siya, i-close naman niya. So yun yung trabaho niya. Mamaya iti-testing natin to, magpapakulo tayo ng tubig para doon natin mapakita siya. Okay, so ngayon tatanggalin muna natin to. Phillips screw. Yan. Okay, para mas makagalaw tayo ng maayos dito. Yan mga ka-DIY, mapapansin nyo, hindi na tayo naka-stock filter. Yan ito na yung gamit natin. Washable yan from SKS. So pag naluwagan nyo na yan, tanggalin nyo lang. Yun, ito yung turbo, lagyan natin ng basahan para hindi natin maano. Okay, tapos sunod natin na tanggalin to. Size 10 din po ito. Ito talaga mga ka-DIY, kailangan natin tanggalin to. Mabubuhos po talaga yung tubig dito. So dadagdagan na lang natin.
Yan. Tapos, wala akong terminal ng ground para mas maayos natin gawin to kasi nandito yung alternator, baka maano natin yung positive, mapagdikit natin, mag-spark. So yan, tanggalin din natin to kasi hindi natin to maangat pagka meron to. Ito yung ano, pagbibigay ng tubig para sa hose ng turbo. Kulat din ang turbo to eh. Yun. Pagka gagawa kayo ng mga ganito mga ka-DIY, make sure na hindi mainit yung makina. So kaya yung sinasabi ko, mabubuhos talaga yung kulat, dadagdagan na lang natin. Kaya hindi pwedeng gumawa nito pagka mainit yung makina kasi mainit yung kulat, mapapasok ka. And at the same time, baka mag-cause ng low trade. Kasi alam nyo na, pagka mainit ang makina, yung mga metal parts na yan, lumalambot yan. Kaya hindi pwedeng kamali ka sa ano, sobrang paghigpit. Yan, so malapit nang matanggal, kahit nakamayin nyo na. So ganyan, dapat meron nga tong ano, yung bronze dito na washer. Nawala ako kasi nung ano, hanapan na lang natin or palitan nyo para iwas leak. So ito na yung tatanggalin natin, size 12. Tuwagan na natin mataas. Yan. Itong mga to, medyo may kahabaan talaga itong mga to mga ka-DIY. Yan. Dalawang bolt ito na size 12. Ito muna unahin natin. Tapos yan, maiksi sa taas, mahaba sa puppukin lang natin to kasi kumapit yung gasket yon. Mabubuhos talaga to mga ka-DIY. Tapos dahan-dahan natin. Let's go. Hindi, okay na yan. Mabubuhos talaga yan, oh. Dami. Normal yan, wala tayong magagawa dyan. So ito, iiwas natin ito. Gasket. Oh, may gasket ito eh. Yan. Dahan-dahan lang kasi para hindi ka maputulan nito. Mababali ito eh. Yun, maapaw oh. So, yan. Papansin nyo mga ka-DIY, ito yung thermostat na sa loob. Yan oh. Yan. So, makikita natin, mapapansin natin, nasa taas ito. Itong parang ito to, may parang kuntil. Pang bleeding niya yan eh. Ito natin maiangat. Yun. Yun. So, nahulog na. So, yan. Ito yung ano, dapat ito, make sure na pag magbabalik kayo nito, nasa taas ito. Kasi ito yung bleeder nya. Okay? Para lumabas yung mga air pockets. Pagka magbabalik ka niya, maglalagay ka ganyan, tapos napaganyan mo siya, or napaganyan, mali po yun. Dapat may sundan ka. So, nakalagay din po dito mga ka-DIY is 76.5. Okay? So, NTCL din ito. Same lang to siguro na Tama brand. Patingin nga yung bago. Tama. Yun. Check natin. Oh, magkalapit lang 76.5. Same lang. Same lang sila. Okay? So Tama brand din ito. Ito pwede pa naman to mga ka-DIY oh. Pero gusto na nating palitan, syempre part of maintenance po 'yan. May certain kilometers na tinakbo na kailangan mo nang magpalitan kahit na pwede pa. Para prevention is better than gastos, diba? So ayun, gagawin naman natin, tanggalin muna natin yun bago natin pakuluan to. Kasi ikut-ikutin natin to. May gasket po kasi to dito. Halwag. Yun lang ano. Paikutan natin to para matanggal yung gasket. Yan. Magkapit eh. Yan o. Yan.
Tapos ikot-ikutin natin. Yun. Yun o, tingnan mo yung corrosion niya o. Grabe. Imagine mo yan, yun o, corrosion. So yung kalawang na yan, pagka nabasag yan, nagkaroon ng crack yan, o diba? Magkano yan, magkakaroon ng leak. So tama naman siguro yung nabili natin. Kasi pang 4M40 naman yan. Same lang din naman. O. Imagine mo, ganito kalinis, tapos ngayon o, corrosion na. Kinain na ng kalawang. Kaya payo ko, huwag kayong gagamit ng tap water. Huwag kayong gagamit ng, pag sinabing tap water, sa gripo or sa puso. Huwag kayong gagamit doon. Dapat proper kulay. Kulay green sa Mitsubishi. Pwede rin Wilkins, kung gusto mo mag-flashing, Wilkins yung mineral, kunti yung acid nun. Yung acid po kasi ang nagkukos ng corrosion, di ba? So yan, tanggalin natin pati ito para malinisan. No, kasi baka bumara yung tanggalin na lang natin ito. So ang gagawin natin ngayon, magpapakulo tayo ng tubig. Siyempre, para ma-test or ma-check muna natin kung gumagana ito ng maayos, para alam nating i-refund. Kasi hindi naman pwedeng hindi bubukas yan. Tapos i-check din natin ito luma, para ma-prove din natin na gumagana pa. Pero kailangan lang din kasing palitan. Okay, tara. Talaga tayo ng tubig para lang ma-check natin yung thermostat kung gagana siya, kung bubukas siya. Tapos meron din tayong temp gauge or temperature gauge para malaman natin kung ano ng init niya. Kunin mo na yung dito, 35.6. Yan. Kita ba? Yun. Tapos sukatin natin. Mainit masyado. My goodness. Oh, napaka-high na siya, mga ka-DIY. So, masyado nang mataas. Lalagay na lang natin to. Unahin muna natin yung loop, yung bago. Ayan. So, yan, naka-close po yung mga ka-DIY. Lubog natin. Okay? Tignan natin kung bubukas yan. Yan, antay lang natin. Ilang na yan, kung ilang minutes or second. Ayun o, gumagalaw o. Nakikita mo? Maatras. Dito ka para mas makita nila. Kasi yung spring dyan, bababa din yan. Yan o. Bumubuka. O, diba? Yan o, bumubuka o. Yan o. Kita ba? Bumuka. Yan o, bumuka na siya. Nag-open na siya o. Diba? Okay? So, dapat ganyan. Atras yung valve spring, ito, para bumuka yan. Para papasok yung malamig na tubig, para papalitan niya yung tubig dito. Andito kasi yung sensor sa puwet. Okay? Tapos ang gagawin naman natin ngayon, susubukan naman natin na ilagay sa malamig na tubig kung magsasarado naman siya. Tara. Open pa siya, di ba? Kita? Di ba naka-open? Try natin na lagyan ng tubig. Lagyan ng malamig na tubig to. Itong puwet. Andyan yung sensor. Kung magsasara siya. Ayun, sumara agad, di ba? Ang bilis magsara, ang bilis niya mag-react, so ibig sabihin okay siya, mga ka-DIY. Pero kailangan sumara muna maigi yan. Kasi naka-open pa ng konti. Dito kasi kailangan Ayun. Nakaipit pala. Itong naipit niya. Sorry, ito naipit. Ayun. Ayun, mga ka-DIY, sumara na, lumamig na, nahawakan ko na. Okay? So ang gagawin naman natin ngayon, pagsasabayin natin yung luma at yung bago, kung magsasabay silang magbubukas at magsasara. Yan, sabay natin silang ilubog. Okay? Itong rubber okay lang yan kasi talagang fart yan ng Yan. Check natin kung sabay. Yan, kumukulo pa yung mga ka-DIY. Niluluto natin, kulong-kulo. So, ayan, bumubuka na rin yung luma. At yung bago, bumuka na. Yan, bukang-buka na yung bago. Tapos, check natin yung luma. Ayun, bumuka na rin. Ibig sabihin, nagana pa rin to mga ka-DIY. Gumagana pa rin sila. Yan, bukang-buka yung bago. Kitang-kita naman kung ipapa-slide ko. Yan, diba? Naka-slide. Bukang-buka. Check natin yung luma. Kung bukang-buka. Bukang-buka din pala siya, diba?
So ngayon, ang gagawin naman natin sa ngayon mga kadiway, ilalagay natin dito sa malamig na tubig na galing refrigerator. Yan, so mga kadiway, ililipat naman natin dito sa malamig na tubig na galing ref. So ayan, nakabukas pa o nakabuka pa. Lagay natin una yung luma at lagay natin yung bago. So segundo lang naman ang pagitan ng pag-transfer natin. Titingnan natin kung nagsara agad. So ayan, responsive naman silang dalawa, nagsara agad silang dalawa mga kadiway. Yan o. So, okay naman tong dalawa na to, pati yung luma, okay pa rin, nagana pa rin siya. So, ayan, na-prove natin na okay mga kadiway yung nabili natin. So, tara. So, okay naman sila. Safe naman gamitin tong bago na nabili natin. Original. So, gumagana naman. Ang payo ko, pagka bumibili kayo ng thermostat, either original yan or class A or surplus, kailangan na bago nyo ikabit, kailangan na matesting nyo muna sa mainit na tubig at sa malamig kung mag-open at mag-close. Para sure kayo na gumagana or functional ng mabuti yung thermostat ninyo. Okay? So ayan mga kadiway, sa procedure naman na to ngayon, ilalagay na natin itong thermostat housing, itong inlet na to, tapos itong thermostat mismo. So bago natin lagay yan, syempre lalagyan muna natin to ng gasket maker para na sa ganun, kumapit siya doon sa hose. Yan. Yung tama lang din, hindi naman pwedeng ano to, masyadong madami. Kasi mamaya bumara naman siya. Yung excess, pupunasan na lang natin kasi pangit yung masyadong madami. Yan. Punasan lang yung ano, excess. Ito para kumapit siya dito, ganyan. Kunti lang naman. Dito na lang natin lalagyan. Yan, manipis lang, pangkapit lang naman yan. Yan, lagyan na lang natin lahat. Huwag sa loob mga kadiway, magkukos ng ano yan, bara. Ito po yung dati thermostat housing. Ito yung dating tornilyo niya. Yan. Okay pa naman yung haba niya. Pero pagdating dito, pagkita mo analog plug, wala na. Nag-short na siya. Kaya ginawa natin, naghanap tayo ng panibagong bolt. Ayan. Kahanap naman tayo. So ito na yung pamalit natin. Kaya lang yung ulo niya magkaiba kasi stainless na to. Okay? Kapalit kayo ng ganito, kailangan nyo na mag-ready ng mas mahaba na size 12. Mas maganda yung kulay black, yung high tensile para mas patibay. Ayan mga kadiway, kabit na natin. Yan, sa pagkakabit naman dito, kailangan na i-ready na natin yung bolt. Lagay na natin to. Kasi masyadong mahaba, uumpog dito. Pagka nailagay na natin, hindi na pwede, hindi na natin maisiksik mamaya. Tapos, siyempre, ilagay na rin natin tong yan, thermostat. So, itong thermostat mga kadiway, lagi kong inuulit. Okay? I-remind ko po sa inyo na dapat ito, nasa taas, itong bleeder na to. Okay? So, ganyan yan, nakaharap. Yan. So, dito na yung plastic. Lagay muna natin. Ito, siksik muna natin. Sa hose. Hindi kulang. Ng tubig para kumapit pa to. Nilinisan na rin natin yung mga sobra dito kanina. Siksik lang natin to. Yan. Tapos harap lang natin ganyan. Mamaya pa natin higpitan dito. Tapos dito na. Nag-plug mo may tornilyo siya. Lagay na natin to mga kadiway. Ayan. Medyo hirap tayo dito talaga. Lagay na natin to. Yan o.
Yan, inuuna natin na nilagay ito. Nasa taas, oh. Kita naman, di ba? Picturean nyo dito. Una. Para may reference tayo. Landscape. Diba? So, yan mga kadibay, ganun po yung itsura niyan. Tapos, saka natin ilagay ito. Medyo masikip talaga to. Yan. Tapos, ilagay na natin yung unahin natin yung sa may ibabaw na tornilyo. Saan na yun? Dito sa kamay ko, sir. Dito yung siguro yung ilaw. Hindi ko ano. Hindi ko makita. Ito na ba? Kaya. Ayun. So, yan. Higpitan muna natin una to. Kasi kanina pa Hindi muna natin to hihigpitan na maigi. Kailangan na ibalanse natin yung lapat. So, ito muna. Yung sa baba. Okay. Lapat muna natin sa butas kasi hindi pa nakalapat. Yun. Saan ba yung alin type? dito. Yan. Dapat kasi maglalapat to. Kaya na natin din nilagyan to ng gasket. Dapat walang sisingaw dito. Ayan, higpitan din natin dito mga kadiway. Dapat make sure na mahigpit to. Para sa ganun walang lalabas na ulan. Medyo hirap na kasi gabi na. Tapos higpitan na rin natin to. Hirap natin dito para hindi tayo mahirapan. Okay? Yan. Fix na natin lahat. Yan. Tapos balik na rin natin to. Pinagbabawal ng technique para mas makapersa tayo. Fix muna natin lahat ng tornilyo, tapos dadagdagan natin ng kulan, tapos saka natin paandarin. Para malaman natin kung may leak, tagas. Ito pag naghihipit kayo, persahan nyo dito. Si ikot yan. Baka mabali. Dahan-dahan lang. Sa pagkontra at paghigpit. Tapos mamaya pag pinandar natin may tagas, higpitan lang natin. Yun. Mga kadiway. So ang next na gagawin naman natin dito ngayon, papaandarin natin para makita natin kung tama yung ginawa natin at kung walang maglilik dito. Tapos kung may maglilik dito, higpitan lang natin na maigi. Kasi pinatuyo pa natin yung gasket. Okay? Mamaya pa natin ibalik yung sa may turbo niya para makita natin dito. Ayan, ilagay na natin para mapaandar natin. Tapos check muna natin bago natin paandarin kung baka may mga nakasabit. So, pag okay naman, saka natin paandarin. Ayan, check natin kung okay. Kung walang leak, dito yung kuryente, ilaw. Kaya mga kabeway, walang tagas. Idle lang muna tayo. Huwag muna natin dumbahin. Obserbahan muna natin kung may tagas dito at dito mismo. Tapos yung mga pinagtatanggal natin. Pag may tagas yan, higpitan natin. Okay? Kasi dumadaloy pa yung mga tubig. Nilalagyan pa rin ng tubig tong cylinder block kasi nabuhos yung tubig din. Yan yung circulation ng mga kadeva, yung prinsipyo nito. Yung tubig na malamig dito, dadaan dyan sa baba,
dito ang magiging bridge nila. Yung thermostat, mag-o-open yan pag na-reach yung sensor, yung init nung nandito sa loob, yung init ng tubig. Magbubukas yan para mabigyan niya ng daan, passage kasi yan, para yung malamig dito papasok sa cylinder block, tapos yung mainit yan ilalagay niya naman dun. So circulation yan. Kaya dapat okay or proper functioning yung thermostat. Tama? So check muna natin, obserbahan natin. Yan o, yan o. Yan mga katiway, yan o, sinipsip niya mga katiway. Ikot na yung tubig, bumpas na. Yan o. O diba, wala na yung tubig sa ibabaw, yung kulan. Ibig sabihin, nag-circulate na yan. So try na natin na i-revolution. Red! Yun. Release na yan. O diba? Walang leak. Tama yung pinagawa natin. Yeah. Oh, yung mga kadewa yun. Proven, walang leak. Maganda yung pinagawa natin, lapat na lapat. So yung thermostat housing, yung inlet na to, para talaga dito sa 4M40. Yung tornilyo lang talaga ang hindi ko naisip, hindi ako nakapag-ready kasi ano na pala, maiksi, kaya pinilitan natin. Papalitan ko na rin yan ng original pagka nakabili ako sa bayan. Okay? So obserbahan muna natin, saka natin. So ayan mga ka-DIY, final check natin or final test natin kung may maglilik, pabubumba natin na medyo malakas. Bumba! So wala naman mga ka-DIY. So far malakas na yun, nasa 3,000, 4,000 RPM na yun. Isang bagsak. Sige. 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 Okay na mga ka-DIY. Very good. So far so good. Yan mga ka-DIY, wag nyo palang kalimutan na palabasin yung bula. Yan. Yung mga air packets na yan o yung air bubbles na yan, galing yan sa loob ng makina. So dapat, inuulit ko, dapat po mapalabas muna natin to bago natin isara yung rad cap or radiator cap. Kasi pag hindi nyo po mapalabas itong bubbles na yan, ano po yan, kumbaga sa tao, kapag po yan, masama po yan sa loob ng makina. Kasi para mas maganda yung function niya, yung system niya dyan. Ayan o, dapat mapalabas natin yan. Pangit po kasi yung performance pag meron po yan. Hindi tama yung daloy. Imbes na pure na tubig or ulan, may hangin siya. So dapat, ang proper niyan, maubos na lalabas to. Okay? So ang tawag dyan ay bleeding. Yan. So yan mga ka-DIY, check natin. Dapat ganyan po kakalma yung yung tubig. Dapat mawala na po yung air package o yung air bubbles. Okay? Wala na. So makikita nyo, nag-circulate na po yung tubig yan para meron siyang whirlpool. O yun diba? Ibig sabihin, bumukas na po yung thermostat, pumasok na po yung malamig na kulay doon sa block, tapos yung mainit lumabas naman dito. Yan yan. So dapat matanggal natin yung mga yan, yung mga bubbles. Okay? So kaya bago nyo takpan to, pagka gumawa kayo nagpalit kayo ng thermostat or thermostat housing or nagpalit kayo o nag-flashing kayo ng kulan, kailangan na ganito yung wala ng bubbles. Okay? So ayan mga ka-DIY, kahit na ginabi tayo para lang sa inyo, para maituro natin yung tutorial kung paano ho magpalit ng thermostat housing at ng thermostat dito sa Pajero 4M40. Applicable po to sa lahat ng klase ng sasakyan. Okay? Payo ko lang po sa mga nakabili o gustong bumili ng second hand cars, lagi nyong i-check yung thermostat ninyo ng sasakyan ninyo. Kasi sa halagang 1.5 dito sa Pajero 4M40, yung 1.5 na yan, tama brand pa yan, hindi pa yan yung original. Kasi ang original ng mga to nasa 5,000 yung thermostat mismo, at yung thermostat housing nasa 7,000. Yung thermostat housing nabili ko ng 1,500, so almost 3,000 yung dalawa na yan.
sa murang halaga na yan mga ka-DIY, pag hindi mo or napabayaan mo na hindi mo na-check na hindi na pala properly functional yung thermostat, hindi na pala bumubuka ng proper, pag mainit na, magsasarado yan, stuck up yan, ang sisirain niya, overheat sa makina. So, it will cost you overhaul ng makina. So, magkano makina nito? 30,000, 50,000, wala pang libor. Perwisyo pa yan sa iyo, di ba? Maghahanap ka pa kasi ito old engine na itong mga to. So ay mga ka-DIY, hoping na may natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon. Sundan nyo lang po yung process kung ano po yung pinagawa natin. Ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is Caring. caring. So yan, maraming salamat. To God will be the glory. Remember, Tams, signing off.